dakalain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Yurin. Isinasama natin ngayon sa banal na misang ito ang lahat ng mga estudyanteng kumukuha ngayon ng bar examinations at saka yung teacher licensure examination. Lalong-lalo na si Michael Angelo Alihaga at si Minchi. Mga kapatid, sa pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumugon at naging tapat mula pa noong una, ay mayroon din namang tumugon sa takip silim na ng kanilang buhay. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos tungo sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa atin, nauna man o nahuli sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos, ay binigyan niya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatag ng kaniyang kaharian. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Ipagdasal natin ang mga manlalayag at migrante na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, amitin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan,
makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtaliman namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng mga taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan, kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa,
anda at isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Aking pupurihit, pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap natin unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinuman taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon
Ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo, sa 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mga mag-ika-siyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-12 ng tanghali at nang mag-3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya nang mag-5 ng hapon. Siya'y lumabas uli at nakakita pang ang iba na wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lamang dito buong maghapon? Wala pong magbibigay sa amin ng trabaho, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, tawagin mo na ang mamanggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng 5 ng hapon ay tumanggap ng tag-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpari-pariho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo ng 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maamo kong ibig kong upahan ang nahuli ng katulad ng upa ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bakit siya merong ganon? Ako wala. Buti ka pa. Magandang bahay, magandang trabaho, magandang hanap buhay, merong magandang sasakyan. Samantalang ako, wala. Bakit siya ganon? Ako hindi. Sana ako na lang siya. Sana akin na lang yun. May ganito ba tayong sentimento?
kung sakaling meron, kapatid, sinasabi ko sa inyo na may isyu tayo sa inggit. Maaari din nating matanggap o hindi natin namalayan na naiinggit na tayo sa ibang tao. Akala natin normal lang ang pakiramdam na ito hanggang sa hindi mo napapansin na may namumuon ng resentment sa loob ng ating puso at kung minsan ito ay nakapagdadala sa atin ng stress o kaya depresyon. Hindi lamang dyan, tayo kung minsan ay napapasama. Bakit nga ba may mga taong naiinggit? Ano ba ang ugat ng pagkainggit? Ito ang ilan sa mga maaring dahilan. Isang maaring dahilan ng pagkainggit ay yung mga taong napagkaitan. Maari nung bata tayo, na-deprive tayo sa maraming bagay, lalong-lalanaw ng ating kabataan. Deprive, hindi lamang sa gusto natin, pero mismo sa mga pangangailangan natin. Kaya kapag nakita natin ang ibang tao na nakukuha ang gusto nila, hindi natin maiiwasan na tayo ay naiinggit. Isang dahilan ng pagkainggit, mapagkumpara. Lagi na lang natin kinukumpara ang ating sarili sa ibang tao. Kung ano ang meron yung iba, gusto natin mayroon din tayo. Kung ano ang narating ng ibang tao, gusto natin marating din natin. Yung iba, nagpapakalbo, gusto rin natin gayahin. Yung iba, mataba, nakita mo yung kaibigan mo ang sexy-sexy, gusto din natin gayahin. Magpapasiksi din tayo. Yung iba, matawa kayo dyan. Yung iba naman, ang ganda-ganda ng kilay, nainggit din tayo. Sige, bobonutin na natin yung kilay natin. Nakakalbo ng kilay natin sa inggit natin. Ganon tayo kung minsan. Hindi tayo nakokontento sa ating sarili, bagkus kinukumpara lagi natin ang ating sarili sa ibang tao. Nakita natin yung kapitbahay natin, may bago na namang appliances, ay gusto din natin na mayroong bagong appliances. Kaya mangutang at mangutang ulit tayo. Kaya kapag nakita natin ang ibang tao, sabi ko, ginagaya natin, hindi matapos-tapos ang ating pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Kaya ang ending, walang katapusang pagkainggit. Hindi kontento, hindi tayo nakokontento kung anong meron tayo. Laging naghahanap, laging mapagtanong. Marami siyang mga bakit sa buhay niya. Minsan, tayo ay naging bulag sa mga bagay na wala sa atin. Kaya hindi natin ma-appreciate yung mga biyayang mayroon tayo. Dahil bulag tayo sa ating pagkainggit sa ibang tao, hindi natin nakikita sa ating sarili na may mas marami pala tayong blessing na natatanggap natin sa Panginoon. Dahil naiinggit tayo sa ibang tao, bulag tayo na meron pala tayong mga bagay na wala ang ibang tao. Laging mapaghanap at mapagtanong. Kaya ang taong inggit,
nagiging ungrateful. Ang taong inggit ay hindi marunong magpasalamat. Ang taong inggit ay hindi marunong magtanaw ng utang na loob. Sabi nga nila, count your blessings at pangalanan mo ito bawat isa. Gaya ng sinasabi ko kanina na hindi tayo nakokontento dahil hindi tayo marunong magpasalamat. Kung subukan nating tingnan at bilangin ang mga pagpapala na marion tayo, baka kulang ang isang araw para ilista ang mga ito. Kung magiging grateful tayo, kung magiging marunong tayong mapagpasalamat, sigurado akong walang magiging puwang ang inggit sa ating puso at isipan. There are so many things to be thankful and grateful. Naiinggit ba tayo sa mga kaopisina natin dahil napakaganda ng kanyang suot na damit, napakaganda at napakamahal ang kanyang sapatos. Samantalang tayo, ang suot natin ay binili lang natin diyan sa Tianggi. Hindi pa ba natin nakikita na kung minsan mapalad tayo kaysa iba dahil may mga taong pinanganak na walang paa? Mga kapatid, ano man ang dahilan o ugat ng pagkainggit, gusto kong sabihin sa iyo, mayroon tayong choice. Mayroon tayong pagpipilian. Pwede naman tayong hindi mainggit kung gugustuhin natin. Tayo lang ang tanging makakatulong sa sarili natin para mapaglabanan natin ang struggle, ang paghihirap na dulot ng pagiging inggitero at pagiging inggitera. Kaya mga kapatid, simulan natin ngayon na huwag ikumpara ang ating sarili. Matuto tayong makontento sa kung anong mayroong biyaya tayo. Mag-focus tayo at higit sa lahat, ugaliing laging magpasalamat sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang taong inggitero hindi kailanman magiging mapagbiyaya ang Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasak ni Poncio Pilato. Ipinangako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay ng muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay na nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kabanal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli at namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang paggamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti. Isang pakikilahok sa pagbubukas loob ng Diyos. Hingin natin sa ating Ama ang mapagbiyaya na may-ari ng ubasan na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa Kaniyang kaharian. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod.
para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tignan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabutit tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama naming tapat, nawa ang kagandaang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang mawaksi namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng amin gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ang ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, hari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahada ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap
sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahinlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. At pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang inihintay mula sa'yo na makibakang hindi hinaalintana. Mga hirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo na makibakang hindi inaalintana. Mga hirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking nabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway malalan lang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Yan.